detergent may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy Forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla at kapartner po natin ngayong gabi ang Memo Plus Gold. Ang Memo Plus atid sa atin ng Dave & Ben Enterprises Corporation at kasama natin si Sir Boyet mula po sa Dave & Ben. Sir Boyet Menesa, good evening po sa inyo. Hi, good evening, Cheska. Of course, sa ating guest doctor na pakikilala mo later at sa mga nakikinig po sa programa, magandang gabi po. At syempre ang ating doktor na kasama ngayon kapag Memo Plus, ang ating katuwang sa discussion, isa pong neurological surgeons, si Doc ay fellow of Neurological Surgeons Clinic sa The Medical City sa Pasig naman. I-welcome po natin si Dr. Bong Casis. Doc, good evening po sa inyo. Yes, good evening, Cheska. Good evening din, Mr. Benesa. At sa mga nakikinig sa atin, good evening. Sana ay marami na naman silang matutunan sa ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin, paano ingatan yung iba pang aspeto, di ba, ng ating kalusugan at kabilang na po dyan pangangalaga ng ating brain health. Kaya ngayong gabi pag-uusapan natin na ang ating bang utak o ang ating isip or memorya ay talaga bang lumiliit kapag tayo ay nagiging makakalimutin. Literal na lumiliit ang size ng ating utak. Yan ang ating pag-uusapan. Kung may tanong kayo, may hotline number po na hawak si Sir Boyet para po sa Memo Plus Gold. Sir, ano po yung ating number? Ito po yon 0917-32-33-216, 0917-32-33-216. At tulad na sinabi nga, Doc ni Cheska, ako rin, Doc, parang gusto ko rin malaman, ano ba, lumilit pa talaga, Sir Doc, yung size o lumilit lang yung connection ba o yung brain cells natin? Well, magandang tanong yon at saka medyo mahirap din yung sinabi nga ni Cheska, no? Kaya ba lumiliit ang ating brain dahil kasi humihina ang ating memory o kaya ba humihina ang memory natin dahil lumiliit ang ating brain? Katulad rin yan ng tanong, di ba? Yung eternal question, di ba? Which came first? The chicken or the egg? Parang ganun di ba? Parang ang hirap mong sabihin. But it is known kasi kaya tayo may utak na ganyang kalaki kasi laki ng bao ng ating ulo dahil ito ay napupunuan ng mga cells at technically yung cells na yan, pag nagbuo-buo, yan ay tissue. So kapag tayo ay bagong panganak, hindi pa napupuno masyado yan. Mas maraming fluid ang ating brain compared doon sa mass ng tissue. Pero habang tumatanda, nagkakaedad, nagde-develop yung brain, napupuno yung bao ng ulo natin ng utak. And tama rin si Cheska, habang tayo ay tumatanda, it is known already na ang ating utak ay lumiliit unti-unti. Kumbaga sa nag-shrink ang ating utak. Maraming dahilan yan. But one of the primary reasons is yung mga cells natin, yung mga neurons natin, habang tumatanda, there's a wear and tear, ay namamatay yung iba. Huwag kayong mag-alala. Dahil kasi kahit na namamatay yung iba, billion-billion naman. Sana nga pera yun
Pero bilyon-bilyon ang brain cells nyo sa inyong utak. Kaya kahit na mabawasan kayo ng 10%, sipin mo 1 billion, ano ba yung 10% ng 1 billion? Di ba? Pag tinignan mo, parang 10 million, baliwala eh. Hindi pa masyado mapapansin yun. Kaya lang, merong iba na yung pagliit, yung pag-shrink ng kanilang brain, parang mas mabilis o mas prominent. Yung iba, before 70 years old, pag tinignan mo yung utak nila, mas maliit na. At yun ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit humihina rin ang kanilang memory dahil nababawasan ang kanilang mga neurons. May dalawang question ako, Doc. Yung itong sinasabi nyo na pagliit ng brain natin, can it happen to a healthy individual? For example, kahit na medyo wala naman sakit, walang karamdaman, in his 20s, on his 30s, 40s. And second, Doc, pag sinabi mo, Doc, lumit ang utak, is the brain, the whole brain itself or just a part of it? Magandang tanong yan. Sisimulan natin doon sa healthy. Yes, pwedeng lumiit pa rin ang kanyang utak kahit na siya ay healthy. Bakit? Because it has been shown that brain responds to any stress, no, na binibigay natin. Kaya kunwari, healthy ka nga, pero pag uminom ka naman ng alcohol ay litro-litro, di ba? Gin bulag pa, no? Yun yung mga ordinaryo mga inumin na pwede natin masabing yung iba mayroong mga impurities, di ba? Yun ay pwede maka-apekto. Katunayan, meron na nga syndrome eh. Yung nag-atrophy, lumiliit yung utak. Kapag ka-alcoholic ka isang pasyente, meron kami napapansin na yung frontal part ng utak, which primarily has something to do with motor function, at yung cerebellum na may kinalaman din sa coordination ay lumiliit. Meron silang frontocerebellar atrophy. Kaya mapapansin mo yung mga lasenggo at saka yung mga alcoholic, mahina ang motor skills nila, mahina ang coordination nila. So meaning, even with a healthy individual, if you keep on doing certain things, pwedeng lumiit ang iyong utak. And the second part ng tanong ni Mr. Benesa, ito ba ay lahat? O ito ba ay pwedeng isang part lang? Katulad na banggit ko, pwedeng maliit na part. Frontal lobe lang, cerebellum lang, or yung ibang mga sakit. Let's say, Alzheimer's. Okay? Na isa sa kinakatakutan na sakit, no? Ang napapansin dyan, sa early part ng Alzheimer's, yung hippocampus na napatunayan na ang isa sa major function ay memory, ay mabilis na lumiliit. Kaya kapag nagkakaroon ng simula na posible nag-Alzheimer, ginagawa ng examination yan, MRI of the brain, tapos susukatin ang volume ng hippocampus. Mas maliit ito than the general population, then masasabing pwedeng may signs na ikaw ay nagkaroon ng atrophy ng hippocampus at pwedeng mauwi yan sa dementia. Pero meron naman general na talagang lumiliit yung lahat ng utak. That could be secondary to age or pwede rin may kinalaman sa ibang mga sakit. Katulad kunwari may problema ka in terms of nutrition. Konti ang protina mo, generalized ang pag-atrophy ng brain. So depende sa kondisyon na ibinibigay sa utak, ito ay nagre-react ng iba rin. Pwedeng lahat ay liliit or pwedeng ibang parte lamang ang liliit. Pero Doc, di ba dun sa mga nakaraang episodes natin o nakaraang topic, kumbaga yung dinebunk na natin yung myth na sinabing, kapag mas malaki yung ulo niya or pag mas malaki yung malapad yung noo niya, mas matalino yung taong yan. So, yun kasi parang hanggang ngayon parang nagiging running joke, di ba Doc? Yes, oo. Kaya lang syempre yung size kasi ng ulo, wala namang kinalaman kasi yan sa laki din ng utak mo. Diba? Tapos kapag lumiit ang iyong utak, be it because nagkaroon ng sakit or talagang natural phenomenon sa iyo, lumiliit yung utak mo, yung naman ulo mo hindi naliliit kasi. Parehas din yung laki. Kaya makikita mo na wala talaga sa laki ng ulo yan. Katunayan nga, sinasabi nga nila, si Einstein, yung daw utak ni Einstein, sabi nila kaya daw napakatalino ni Einstein, ay maraming folds yung utak. Dahil isa yon sa kakaiba talaga sa utak ng tao dahil kasi the brain of a human has more folds than most
of the other animals on Earth. So dahil doon, sinasabi nila, kaya daw mas higher daw ang kanilang brain function dahil doon. Na sinasabi nga nila, sa liit ng ating utak, pag nilatag mo yan, flat, on one surface, napakalawak ng magagawa mo. Dahil kasi nga, parang tela na pinagtupi-tupi kasi. Kaya pagka inano mo na tinanggal mo yung mga folds niyan, napaka-wide yung area na mako-cover. Which is really true. No? Dahil kasi nga ganyan talaga yung utak natin. Karamihan, meron lang mas malaki. Siguro mas malaking tao, kaya malaki yung utak nila. No? Posible. But having a bigger brain does not necessarily correlate to being more intelligent. Katunayan nga, napatunayan na kahit na lumiliit ang brain mo, kung palagi mo ini-exercise ang iyong utak by reading, by writing, playing musical instruments, so on and so forth, napatunayan na yung rate ng pagliit ng utak ay bumabagal pa. Pero Dok, siguro Dok, kahit na lumilit yung utak, hindi naman Dok ibig sabihin sa weighing scale, gagaan ka Dok, hindi naman siguro ganun. Hindi. Paano kasi napapalitan eh? Paano kasi, di ba? Fixed volume, di ba? Kaya fixed volume, napapalitan kasi yun, nagkakaroon ng tubig. So, kaya pansin na MRI, minsan nga, biro nga namin yun, pag tumingin kami ng MRI, nako, malakas siguro ito uminom. Dahil kasi meron siyang pagliit ng utak dito sa mga parte na ito. Ay naku, may lahi siguro itong dementia. Dahil nakikita natin yung frontotemporal region niya or lobes niya, mas maliit ng usual. So, tatanungin na namin yung history and more often than not, because siyempre may correlation talaga dahil yun na ipinag-aralan na ng libu-libong mga tao. Tiningnan na nila at yun ang correlation na nakikita nila. Pero Dok, kumbaga yung mga nag-aral ng medisina, lalo na sa inyo Dok na mga neurosurgeons, no? Yung history, kumbaga yung evolution daw ng tao, Dok, di ba parang sinasabi sa mga history books na mas malalaki yung mga tao, yung ulo nila, yung kanilang bungo mas malalaki. So ibig sabihin Dok, siguro mas malalaki din talaga yung brain nila compared sa atin. Pero kung tutuusin daw, mas matalino na far behind yung mga dati na yung mga dati. yung mga dati. So, ibig sabihin do, kahit na mas maliit yung brain ng mga tao ngayon, mas advanced, parang ganon. Mas advanced because it has been shown nga the surface area of our brain now has been maximized because of the folds. Yun nga tinatawag namin mga sulcus, mga sulci and gyri ay mas na-maximize na. Kaya doon sa mga maliit yung ulo, genetically, dahil kasi siyempre, yung ibang pamilya, ganyan talaga, huwag kayong mag-alala, hindi nangangahulugan na mas mahina ang inyong utak. Diba? Ang utak nyo. Mm-hmm. Dahil kasi pwede kasing yung folds nyo naman, parehas din lang naman eh. It's just a matter of ano yung genetic predisposition, di ba? Kaya ganun. Dahil kasi nga makikita mo yung mga magaling sa chess, magaling sa... Di ba nakikita na yung mas nagde-develop? Kaya nga yung mga, let's say, dolphins, di ba? Nakakita mo naman ng dolphins, matatalino raw ang dolphins. Di ba? They are so well coordinated when they swim, di ba? Very graceful, lahat-lahat. Tatalon sila sa dagat, iikot-ikot pa, minsan tumatumbling. Pinag-aralan nila yung utak ng dolphin. And it has been shown that one of the primary reasons why they say that the dolphins are so well coordinated is they have such well-developed cerebellum. In cerebellum kasi, sa atin, yan ay may kinalaman sa coordination natin. So makikita mo na because of what the evolution, kaya mas maganda yung cerebellum nila. Sa tao, pag tinignan naman natin, yung cerebellum natin hindi ganun kalakihan, pero yung higher functioning brain na yung cerebrum natin, mas well-developed. At yun marahil ang dahilan. Bakit? Mas marami tayo nagagawa, nakapag-isip tayo, at mas maganda yung ating capacity for our own will in terms of deciding for ourselves. Dahil kasi yung higher cortical function sa tao ay mas developed rin. Yung ito, Doc, na brain atrophy, ang first symptom ba nito, Doc, ito yung medyo nagiging malimuting ka o bumabagal yung pag-process na information sa'yo? At what age ba, Doc, usually nag-start to o mas bumibilis? Okay, magandang tanong yan. Yes. Yung iba kasi, ang una sinasabi kasi is
medyo humihina yung kanilang capacity to really kind of think or kind of remember. Mas makakalimutin sila. Sometimes, kapag ka nagsusulat sila, they have to stop. Di ba? Iisipin nila yung salita na gusto nilang isulat. Sometimes, even sa spelling, di ba? Napapansin niyo ba yun? Kapag ikaw ay nagsusulat, tapos meron ka isusulat na medyo complex na salita. Mississippi. Di ba yun ang palagi ginagamit ng bata ako eh. Mississippi. Spell Mississippi. Mapapaisip ka, alin ba yung double? Double S, double P. Di ba? Because it's something that we are not used to, and with age, sometimes ganun yun nga nangyayari. And ito yung usual symptoms na medyo nagdi-deteriorate yung function. And in terms of kailan nagsisimula itong atrophy na ito, iba-iba rin kasi. Sinasabi kasi sila, yung iba pag after 65 years old. Yung iba naman sinasabi na after 70 years old. Siguro variable 65 to 70 years old. But a bigger part kung bakit nag-atrophy agad ang utak is because of the risks involved. Ano yun? Yung ibang mga problema sa pagtanda. High blood pressure, hindi nila ginagamot. Yung ibang may diabetes, hindi nila ginagamot. Yung pananatiling pagkain ng susustansya, mga maraming antioxidants, di ba? Yung palagi ko sinasabi ito, green, leafy, hindi lang green, colorful vegetables, di ba? Pag tinignan mo ngayon yung mga salad, napakakulay na. May mga violet, may mga green, may pula. This means that these vegetables are really high in vitamins and elements that are good. Nasa 65, almost 70 years old. Pero kung hindi ka mananatiling healthy at hindi mo binibigyan ng tamang gamot ang iyong katawan at tamang sustansya ang iyong utak, baka naman hindi ka umabot ng 65. Before 65, nagsisimula na yung atrophy sa iyo. At lalong-lalo na kung meron kang mga bisyong masasama, paninigarilyo. Hindi ko masabi kasi yung alcohol kasi, meron mga studies na nagsasabi, yung tawag nila kasi Mediterranean diet, yung may mga wine at minsan may konting beer, it has been shown that it can be healthful. May mga studies na ganun. Kaya nga, ang palagi namin sinasabi, a limited or moderate amount of alcohol may be healthful for the brain. But definitely smoking is bad. Taking drugs is also bad for your health. And lastly, not having exercises, be it mental or physical, dahil napatunayan na rin that physical exercise increases circulation, blood circulation to the brain. And by increasing circulation of blood sa inyong utak, binibigyan nyo ng tamang sustansya at tamang oxygen para manatiling maganda ang inyong utak. Ito, Doc, maraming makarelate dito yung kulang sa tulog. Nakaka-atrophy ba yun? Yes, oo. Dahil kasi stress yan eh. Brain that is always in constant stress, pwedeng bumilis ang pag-atrophy sa utak. Kaya kung kulang ka palagi sa tulog, hindi mo binibigyan ng panahon para magpahinga ang iyong utak, pwedeng mangyari yan sa iyo. Kaya nga yung iba na under stress palagi, di ba sinasabi na natin yun, mataas ang cortisol level, napatunayan din na merong factor yan na pwedeng mas mabilis ang pag-atrophy ng utak mo dahil kasi mas maraming mga brain cells ang pwedeng mamatay dahil doon sa exposure doon sa mataas na cortisol level, chronic high cortisol level. Yung pagliit ng utak na yan at yung pagkamatay ng mga brain cells natin, pag-usapan natin sa ating pagbabalik, kung yan ba ay nangyayari simultaneously sa buong, kumbaga sa lahat ng parte ng ating brain, o pwede yan mangyari sa selected parts lang, o kumbaga may hemisphere ba yan, o may areas lang ba ng ating brain. Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik. Kasama pa rin natin si Dr. Roderick Bongcasis mula po sa St. Luke's at the Medical City. Siya po isang neurosurgeon. Kung may mga tanong during commercial break ay tatanggapin na namin yan at babasahin natin mamaya. Sir Boyet, ano po yung ating hotline number?
Yes, ito yung Cheska, 0917-3233-216. Babalikan natin ang ating discussion tungkol sa ating brain kapag ba lumiliit ang utak, apektado ang memory o kaya ikaw ay makakalimutin na kasi lumiliit yata ang utak mo. Naku, pag-usapan po natin yan dito sa programang Lunas. Kapartner po natin ang Memo Plus Gold. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition,
kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa ang mga nurse
tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama nyo pa rin po, Cheska San Diego Bobadilla. Yung aking buong pangalan, hanapin nyo rin po sa Facebook. Maaari kayong magtanong. Ifo-forward natin yan sa hotline number ng Memo Plus Gold o kaya naman po kay Doc kung may mga tanong kayo tungkol sa ating topic. Ang topic natin is about our brain. At ang brain ba talaga ay lumiliit? At ano ang mga repercussions nito? Anong epekto nito? May direct effect ba yan sa ating memory? Kasama nga po natin ang Memo Plus Gold at meron kaming hotline number para sa inyong mga katanungan, Sir Boyet. 0917-32-33-216. May mga questions na rito pero Doc, sagutin natin yung ating question kanina bago tayo mag-commercial break. Yung atrophy ba o yung pagliit ng utak ay nangyayari po ba ng as a whole ng utak natin or may areas lang talaga na lumiliit, Doc? Depende kasi kung age lang ang pag-uusapan natin. It is in general, yung buong utak unti-unting lumiliit. But meron mga ibang tao na mas mabilis yung pagliit ng ibang parte ng utak nila. Katulad nga nabanggit ko, no? Pag ikaw ay malakas uminom ng alcohol o ikaw ay alcoholic, then yung frontal part ng brain natin at saka yung cerebellum ang kadalasan apektado. Kaya nga ang coordination ng mga alcoholic, di ba nakita mo parang kahit hindi sila lasing, parang hirap silang gumalaw, di ba? Balance, paglakad, nahihirapan sila dahil yung dalawang parte na yun may kinalaman sa movement and coordination. So in general, sa regular na tao, halos sabay-sabay yung pagliit ng utak nila. Pero doon sa mga ibang tao naman na may ibang problema, Parkinson's disease. So yung lugar ng basal ganglia pwedeng apektado. Or kung ikaw ay may stroke, na-stroke ka sa kaliwang parte ng utak, yung lugar na na-stroke ay mas mabilis ang pagliit. Kung ikaw din ay nabubugbog, hindi ka nagpapabugbog, boksingero ka or ngayon yung uso ngayon na minsan madalas ko pinapanood pero I'm amazed how they can function like that. So yung MMA, di ba? Yung pero mo walang sinisipa yung ulo, di ba? Kaya naman tita mo pag tinamaan tulog ka agad. You can imagine yung trauma sa brain niyan. And ako iniisip ko na agad, wow, 10 years from now paano yung pag-iisip nito? Tulad di ba si Freddie Roach, di ba? Nakita mo naman yun nangyari sa kanya or si Muhammad Ali. Yun, pag tinignan mo yung utak niya, may mga areas kung saan yung mga maliliit na bugbog ay mas mabilis na nag-shrink. Dahil kasi doon sa multiple trauma na nangyayari sa kanila. Ito, Doc, may katanungan dito galing kay Danny ng Mindoro. Kaya ba nagiging malilimutin pag may diabetes dahil sa brain atrophy na binabanggit ninyo? Posible talaga magdulot ng ganyang problema because it is also shown
that diabetes, especially uncontrolled, mas mabilis lumiit ang utak nila. Bakit? Dahil kasi yung maliliit na blood vessels na marami sa ating utak nagbibigay ng pagkain at oxygen sa mga malalayong parte ng ating utak o malalalim na parte ng utak natin, pwedeng nababarahan. At pag ito ay nababarahan, parang katulad ng kidneys natin, di ba? Sa mga diabetes, madalas bumibigay yung kidneys. Dahil kasi pag nabarahan yun, unti-unting nasisira. Ganun din ang nangyayari sa ating utak. Kaya importante kung kayo'y may mga ganitong sakit, kinakailangan ipagamot nyo para maiwasan ang paglala ng problema na yan. Doc, galing kay Robert of Iloilo. Posible ba, Doc, na mapalaki ulit ang utak pag nag-atrophy siya? Tulad daw ng muscle, yung siguro, Doc, pag nag-exercise. Maganda yan. Magandang tanong yan. Okay? Yan ang problema natin. Kung ang pinag-uusapan is atrophy, na gusto mo lumaki ulit yung utak mo, medyo mahihirapan tayo dyan. Dahil kasi nga mahirap nang palakihin ulit yung utak. Pero hindi nangahulugan wala nang use yan. Pero pwede mo mapabagal ang progression ng atrophy mo. Katunayan, hindi lang progression ng atrophy ang pwede mo mapabagal o mapahinto. Pwede mong i-improve ang iyong memory. Paano natin gagawin yan? This is through medicines kung meron ka mga sakit, di ba? High blood, diabetes, thyroid problem, lahat yan. So, iinumin mo yon. Parang ginagawang normal ang iyong utak, ang iyong katawan para maibigay ang tamang nutrition ng utak. And second, katulad na sinabi ko, you have to maintain a healthy lifestyle. A healthy lifestyle includes physically active exercises, doing aerobic exercises. Maglalakad ka, mga ganyan. May programa nga yung St. Luke's na yung mga medyo may edad na 70, 75 years old na medyo humihina na yung utak, pinagsasayaw nila, well, hindi na pinagsasayaw. Meron silang dance lesson na merong instructor. It has been shown sa nilang mga test. Kasi bago ka sumama doon, bibigyan ka ng examination o titingnan kung ano yung capacity mo sa memory. And then after several sessions, several months, bibigyan ka ulit ng exams. Napatunayan na umiigi ang kanilang memory at mental capacity. So nakita nyo, exercise is very important. At hindi lang physical exercise, mental activity is also very important. Ibig sabihin, ini-exercise nyo yung katawan nyo, dapat mag-exercise din kayo ng inyong utak. Last and but not the least is giving your body and your brain that right nutrient. At yung right nutrient dito, hindi lamang yung protina, tamang carbohydrates, konting taba. Kasama na rin dito yung mga antioxidants and supplements that will help the brain. You can get it from fruits, you can get it from vegetables, then you can also get it through supplements that you can drink, vitamin C. And even that, yung zinc, all of these help in terms of the wear and tear of our body. Kaya yan lahat ay importante. Katunayan niya, meron nga mga, di ba, katulad sabi ko, mga halaman at saka mga prutas, meron ding halaman na nakakatulong sa utak. Yung Bacopa monnieri, isa sa mga nakakatulong sa ating utak because it gives the correct nutrition to replenish our brain, to help it function normally. Kaya lahat ito ay napakahalaga. Kung gusto mong mapabagal ang atrophy or mapaigi ang iyong memorya, kinakailangan gagawin mo itong mga bagay na ito. Sa mga first time na pakinggan yung Bacopa monnieri at hindi pa po kayo familiar kung ano yan, i-discuss yan sa atin ni Sir Boy at maganda na rin no maisingit natin, lalo na doon sa mga ngayon pa lang ito na encounter at kumbaga it's about time na realize nila. Bigyan ko naman ng focus yung aking sariling kalusugan, lalo na I'm not getting any younger. Sabi nga ni Doc kanina, di ba, yung age is a very strong factor pagdating po sa brain atrophy. Sa mga first time na pakinggan yung Bacopa monnieri, ano po itong Bacopa monnieri, Sir Boyet? Alam mo, Cheska, nung unang panahon sa Ayurvedic medicine, yung mga scholars ay pinapakain sila ng isang particular herb na para ma-memorize nila yung mga Vedic texts, pati mga salmo, na hindi siya written, walang libro. Ito'y tinuturo lang at sinasaulo. Ito'y tinuturo verbally at dapat masaulo mo. So, nalaman nila, yung Bacopa monnieri pala, yung binibigay nila sa mga estudyante, mga scholars,
para masaulo. Ilang libro yun. At napag-aralan nga nila sa Brain Science Institute, no, sa mga top universities sa Australia, na nakatutulong pag ito'y tinitake mo everyday. So, yung Bako Pamonyera, meron siyang parang mga antioxidant at meron siyang mga neuroprotective action na ginagawa niya para ma-enhance, ma-restore yung signals between ating mga brain neurons. Tulad na sinabi ni Doc na ang brain atrophy is a natural occurrence. So kahit na isang healthy individual ka, sabi rin niya na yung signals ay pwedeng ma-improve na yung brain natin, pareho pa rin ang function kahit na medyo lumit na siya, na-improve pa rin at maganda pa rin ang ating memory. So ito po ay malaking tulong maibibigay nitong Bako Pamonyera kasi ito po ay available sa Memo Plus Gold. Ang Memo Plus Gold po ay may taglay na pure and natural na Bako Pamonyera. Ito po concentrated extract. Halimbawa yung mansanas, di ba? 10 mansanas, ipipigay mo yung extract nun, di ba? Yun, makukuha mo yun. So pure extract ang makukuha mo nitong Bako Pamonyera. Meron siyang taglay na Bacosides A and B na nag-improve talaga ng signals between our brain neurons. So ika nga para ma-improve yung capacity ng ating brain to memorize, umintindi. So tumutulong siya upang maging focus ka sa iyong mga task, no? Ano ba, ikaw nag-aaral o ikaw may kinakausap, nagmi-meeting kayo, meron kayo pinag-aaralan sa meeting ninyo, ito ay tumutulong para ma-improve yung concentration natin. Sabi nga nila, doon daw sa pag-aaral na sinagawa, yung normally, ang isang tao, meron siyang 55% concentration and retention of information for the first hour at bumababa ito ng 27% on the second hour at 13% na lang pagdating ng third hour. Pero sa nag-take ng Bako Pamonyera na taglay ng Memo Plus Gold, nakita nila 95% ang retention and concentration level ng new information. So talagang na-improve talaga at ito'y hindi ito yung parang inisip lang nila. Ito po'y isinagawa sa mga clinical studies po ng mga Brain Science Institute sa mga top universities po sa Australia. Pwede ba mag-take ng Memo Plus Gold? Katulad nitong texter natin, sabi niya, may kinalaman ba talaga yun kasi may maintenance ako para sa puso? Bakit kaya pati memory ko parang affected? Yun ba may kinalaman sa iniinom niya, Doc? O dun sa heart problem po niya, si Hari ng Cagayan? Posible rin kasi doon sa iniinom niya eh. Paano kasi nga meron mga effect rin yan sa ating utak. Depende sa gamot na iniinom. Kaya nga maganda ay kapag maraming gamot na iniinom, kadalasan ang ginagawa namin, pinag-aaralan namin o chine-check namin kung ano-ano mga gamot na iniinom niya. Yung mga merong posibleng interaction na mga gamot, binabawasan namin. Anti-hypertensive medication has been known to have an effect also on the brain. Not only on the brain, in other areas of the body, but it has an effect. Kaya nga mahalaga na kinakailangan kung ikaw ay mayroong mga ganitong iniinom, kinakailangan ikaw rin ay alam mo rin na dapat mas pag-ibayuhin mo yung pag-iingat at lalo mong bibigyan dapat ng suporta ang iyong utak. May nagtatanong din dito, sabi niya, makakatulong din po ba yung supplementation at yung binanggit ng Bako Pamonyera to improve memory kasi kahit 42 years old na ako, umiinom kasi niyan, yung anak ko na college student, si Lily ng Tacloban. Oo. Wala naman kasing, alam mo, yung limit ng iniinom mo ng mga supplements. Walang age yan eh, na hinahanap. Because as you keep on drinking these supplements, pwedeng makabuti sa iyo. Parang calcium, di ba? Ay, yung calcium pa yan. Di ba? Kaya sila lang dapat uminom yan. Does not hold true because it has been shown that even men can have problems in terms of hardness of the bone. Tawag namin ay osteopenia, di ba? Malambot yung mga buto dahil kulang sila ng calcium. Kaya kinakailangan lahat ng mga ito ay nalalaman mo para mabawasan yung chance na maapektuhan yung iba't ibang mga specific na organ o structure na iyong katawan. Ganon din sa ating utak. Kahit sabihin mo, ay bata pa ako, hindi ko kinakailan ng supplement. Yung iba kinakailan magsimula na at napatunayan na nga yan na as you take these things, especially yung mga matataas sa antioxidant,
vitamin C, vitamin E, ngayon nakita pa nila, zinc is also very important. Napatunayan na yung wear and tear ng ating katawan at ng ating utak ay nababawasan din. How young yung pwede nang mag-take nito, Sir Boyet? For all ages to, Cheska. So, kayo may elementary, may high school, college, or maybe kayo'y nasa workforce or elderly, they can safely take Memo Plus Gold. And wala po itong contraindication, or say nagtitake kayo ng inyong maintenance na gamot, you can safely add itong Memo Plus Gold. At ang tamang pag-inom po nito ay 1 capsule 2 times a day. So isa sa umaga, isa sa gabi. At sa mga 14 years old below, pwede na 1 capsule a day. Ngayon, yung mga bata, mga 10 years old, 12 years old, pag hirap po silang inumin, pwede nyo buksan yung kapsula. Ihalo nyo sa mga drinks nila, milk nila, or ihalo nyo sa mga vitamins nila, yung mga syrup nila, yung laman, at pwede ho nyo ibigay. Pwede na ho yung 1 capsule a day. So it can be taken 1 to 2 capsules a day po. Bago natin ipa-announce at ipaulit kay Sir Boyet kung saan ito mahanap, saan available, Doc, yung mga listeners natin or yung mga followers natin online din na medyo nag-aalanganin talaga kung nako baka meron silang brain atrophy kasi talagang kakaiba na yung pagiging malilimutin nila. Ano pong mga test yung advice ninyong i-undergo nila or ano yung dapat nilang gawin, Doc? Well, number 1 kasi, di ba? Kung kayo ay, lalo na kung kayo may edad-edad na and you really want to check your brain, ang unang-una kasing ginagawa dyan, syempre, consultation sa doktor is a must, no? Para malaman kung ano yung dapat na examination. Kung malala na kasi yung problema, definitely ang ginagawa namin is an MRI. Katunayan, hindi lang MRI ng brain. Kung hindi, meron pang volumetric measurement. Ibig sabihin yung volume ng particular areas ng brain, ginagawa yan. Ngayon, kung tingin namin, habang sa interview pa lang may problema na, pinapaano na namin yan, memory evaluation. Sila ay tinatanong kung ano yung mga problema nila, ano yung napapansin na problema sa memory, and they're given a battery of tests. Para paglabas ng resulta ng test, makikita kung which part of the memory they are having problems with. Kaya nga sa iba't ibang hospital ngayon, dito lalo na sa Metro Manila, meron na silang tinatawag na memory center or memory institute kung saan tinitingnan, nag-evaluate sila ng mga tao na nagkakaroon ng problema sa memory. At hindi lang doon nagtatapos. Pati na ang dugo, ine-examine. Ine-examine yung thyroid hormone, cholesterol, maraming examination yan para makita kung sakaling merong reversible na dahilan yung kanilang problema sa memory. Dahil kasi yun ang pinakamaganda, reversible. Yung mga, kunwari, Alzheimer's sakit mo, kung dito ka nagsisimula sa level na ito, na kunwari, nasa level 50 ka, hindi mo na kasi mapapaganda na mabuti yung iyong memory, pero with supplements and medication, pwedeng tumaas ang konti at pwede mo mapabagal yung progression ng iyong sakit. Kaya nga palagi ko sinasabi sa mga pasyente, if you really are concerned with your memory, it is better to start early and determine kung may problema. Kesa yung huli na halos wala na natatandaan, saka tayo maggagamot sa kanila, saka natin bibigyan ng therapy, mas mahirap paigihin ang isang taong gano'n na yung kondisyon. In case naman kayo po ay gustong siguro mag-consult kay Doc, mamaya bibigyan niya yung detalye. Pero yung Memo Plus Gold na binanggit natin, sir, saan natin ito mahahanap? Kumbaga, saan po ito available? Available to Cheska sa lahat ng leading drugstores nationwide po. At you can also order online through Shopee at Lazada po. Pero almost all drugstores po, they carry Memo Plus Gold. So, inumin lang po ito everyday. It can help po enhance yung signals between your brain neurons para ma-improve ang ating memory, concentration. At the same time po, binabawasan niya yung stress hormones natin para maging focus tayo sa ating ginagawa. Doc, sa mga gustong bumisita sa'yo tuwing kailan ka nasa mga clinics na binanggit po natin? Katulad nga na sinabi nga ni Cheska na nasa 3 hospital ako. Once a day na lang ako nagkiklinik sa mga hospital na ito. Ang pinakamadalas ay St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Ako'y nagkiklinik dyan Monday at Thursday. So ibig sabihin 2 araw.
Kapag Martes naman, Tuesday, doon naman ako sa The Medical City Nagclinic. At kapag Wednesday o Miyerkules, doon naman ako sa St. Luke's Medical Center sa BGC ako nagclinic. So ang clinic sa Quezon City ay S618 South Tower po, room 618 po. So doon naman ho sa The Medical City, nandoon naman ho ako sa Mati, room 307, at doon naman po sa BGC, nandoon naman ako sa MAB po yun, nasa 1207 po ako. Pwede ho silang tumawag sa mga hospital po na yun, pwede ho silang tumawag sa Quezon City, ang telephone number po doon is 8723-0101. Papakonect lamang po sila sa room S618. 2618 po ang local doon, kaya lang minsan ayaw gumana pag kayo nagpundot na ng local, kaya mas magandang kausapin niyo yung operator at sabihin niyo doon kayo magpapakonect. Pwede rin ho kayong tumawag sa Bonifacio Global City po sa St. Luke. Ang telephone number din naman po doon is 8789-7700 at kung papakonect lang po sila sa 5207 or room 1207 po doon. AB. Sa The Medical City naman po, pwede po silang tumawag. Ang telephone number naman po doon is 8988-7000. Pakonect lang po sila sa Mati room 307. Pero para ho mas simple, pwede na lang kayong tumawag po sa St. Luke's po sa Quezon City at sabihin nyo na gusto nyo magpa-appointment po sa either ho sa Medical City, sa Quezon City, or sa St. Luke's BGC po. Pwede ho kayong i-appointment ng sekretary ko po kahit na saang clinic nyo po gustong pumunta. At kung may karagdagang question po kayo sa ating naging talakayan, pati na rin yung information ni Doc, kung may na-miss out po kayo, i-text po sa hotline number ng Memo Plus Gold. Ulitin natin, Sir Boyet, bago po tayo mag-end ng ating programa. 0917-32-33-216. Maganda, Cheska, hanapin din nila kami sa Facebook. Type nyo lang po Memo Plus Gold. Marami kayong information, makatutulong po sa inyo sa Facebook ng Memo Plus Gold po. Maganda ang naging talakayan natin. Sabi nga ni Doc, sana marami kayong nakuha na naman at napulot na mga karagdagang impormasyon na makakatulong. Paano natin pangalagaan ang ating brain at ang ating memory? Once again, pasalamat tayo sa ating mga nakasama ngayong episode na ito. Doc, maraming salamat sa dagdag paalala at kaalaman galing po sa inyo, Doc. Maraming salamat, Cheska. At syempre, maraming salamat din kay Professor Benessa. At bukod sa lahat, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayo natutunan sa aming pinag-usapan ngayong gabi. Ayun, thank you po. Sir Boyet, maraming salamat. Maraming salamat, Cheska. Sa inyo po, Dr. Cassis. At of course, sa mga nakikinig po sa programa. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan tungkol sa ating brain at paano mapangangalagaan ang ating memorya. Nakasama po natin ang Memo Plus Gold. Ako naman, Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat. Susunod na po ang programang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.